Let us pray. Thank you, Lord, for this afternoon. Thank you for everyone who's here, for every parents, oh God. And we are here to learn from you. So we pray that you will open our eyes, and our minds, and our hearts to the truth. And I pray, Lord, na ma-encourage po ang bawat magulang, Panginoon Ama, sa aming panawagan, maging bata pa man yung aming mga anak, o malaki na, o graduate na, there is always an encouragement from your word. At ang parenting, Panginoon Ama, ay nagpapatuloy pa rin. At meron pa rin kaming lahat responsibilities na dapat naming matutunan, Panginoon Ama, sa inyong salita. Hindi lamang para sa amin, kung hindi para maipasa din po namin ang mga katotohanan na ito sa aming mga anak in the future. So we pray that you will equip each one, that you will change our hearts, na hindi po kami mag-parent in accordance sa aming preference o in accordance, Panginoon Ama, sa aming pananaw o galing sa mundo, kung hindi aming makita ang inyo pong panawagan sa inyong salita, dahil ang inyong salita ay sufficient, Panginoon Ama. At nawa makita po namin yung sufficiency ng inyong salita sa parenting, Panginoon Ama. So we pray for your blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So tayo po ay magkapatuloy sa ating pag-aaral at yung pinaka-main topic natin is about grace. Okay? So sabi nga, we are following yung kay Paul David Tripp na book, Principle, na binigay niya is God never calls you to a task without giving you what you need to do what you need to do it. He never sends you without going with you, Okay? So, ang ating pag-aaral ngayon ay nakatuon para magbigay encouragement sa inyong lahat patungkol sa parenting. For sure, dahil lahat naman tayo ay parent, marami tayong pagsubok na kinakaharap sa ating anak. Tama ba? Okay, marami, no? Kahit na malaki na yung anak natin, marami pa rin pagsubok. Okay, maaari na ang iba sa inyo ay in some way nalulungkot, nahihirapan, na-challenge, nasusubok yung pasensya. Siguro lalo na doon, ano, yung nasusubok yung patience. Bahagi na talaga ng life natin yon. O sometimes yung iba sa atin ay nadi-discourage at may panahon na para bang gusto mong sumuko dahil hindi mo na alam ang iyong gagawin. Okay, actually dumating ako sa certain point. Short lang yung pag-iisip ko regarding that na, Lord, paano to? Parang nahihirapan ako sa aking anak. Okay? So, to balance that, okay, may sitwasyon din for some parents na okay naman. Okay? May anak talaga na tahimik lang at hindi makulit at magulo. Tama ba? May mga ganung bata eh. Okay? Ako nga, tinatanong ko nga si Zoe eh. Parang si Zoe, no, tahimik lang talaga, no? O makulit din. Makulit sa bahay. Okay. So, pero may ibang bata ako na parents ako nakausap, yung anak lang nila nakaupo lang, ano yung tahimik lang. Siguro isang example si Brother Jerry San Gregorio. He will be teaching here sa December. In-invite ko siya. Last Sunday yata siya ng December naka-schedule. Ayun, yun sabi sa akin ni Pastor Tito, nakaupo lang daw yun palagi. Napaka-good boy daw noon. So, yun nung nagkakaanak ako, yun yung prayer ko. Lord, sana bigyan niyo ako ng ganong klaseng anak. Pero iba binigay sa akin ni God eh. So, medyo challenging para matuto akong lumago sa Panginoon. Okay? So, may mga sitwasyon na gano'n naman na yung anak nila ay in some way ay mabuti naman. Okay? Wag lang sana na parang okay lang yung anak ko kasi okay na magulo yung anak, na nangangailangan naman ng disiplina. Kasi meron ibang iisipin, okay naman yung anak ko, pero ang gulo-gulo ng anak. Mali din yung thinking na yon. Okay? Ibang kaso din naman yung bagay na yon. In short, sa lahat ng aking sinasabi ngayon, ay may mga pagsubok talaga tayong kakaharapin sa pagpapalaki sa ating anak. At iba-ibang stages yan. Parang ako, no, iba yung stage ko ngayon kay James. Si James, nagkaka-crush na. Alam mo yun, at ang kagandahan with James, open siya. Kaya tinanong ko siya, I heard from your mom that you like someone. Yes. Alam mo yan? So wala, siyempre explain ko sa kanya yon. You know that, yeah, I know daddy, it's not yet time. But kasi hindi natin mapipigilan actually ang kabataan. Kaya sino sa inyong hindi nagkaroon ng, alam mo yon, yung meron akong ibang word na ginagamit eh, hindi crush eh. Hindi infatuation eh. Hindi puppy love.
Hindi attracted eh, mas parang simple, mas simple. Oh, anyways, babalikan ko kayo regarding that. May tinuro, hindi admiration eh. Tinuro ko na kasi sa youth yun eh, nakalimutan ko lang. May tamang term. Hindi tao eh. Hindi tao. Hindi infatuation eh. Hindi inspiration. Something na parang, oh, parang nagugustuhan mo lang siya. Hindi ko. Anyways, ha? English. Parang admiration pero another synonymous word for admire. Hindi infatuation eh. Bale, next time. Babalikan ko kayo doon kasi yun yung word na importante na maturo ninyo sa bata. Na yun yung word, not crush, not admiration, not those words. Sorry for that na nakalimutan ko na. Pero babalikan ko yun. Anyways, syempre ibang challenges yun. Pero yun nga, if you have a good working relationship with your son or daughter, kahit pag-usapan ni mga bagay na ganun, it's not something na parang mahirap. Okay? And syempre, magsasubmit pa rin naman si James doon sa aming pinag-usapan regarding those issues. Okay? So, kailangan niya makita yon. Actually, nakikita ko sa hierarchy kung sino yun. Nung nagpunta nga ako doon, nakita ko magkausap pa sila. Hindi ko nga pinansin yung babae. Joke lang yun. Joke. Strict parents. Na joke lang. Binati ko naman. Kilala ko naman yung bata. Pero sabi ko nga kay James, you have to graduate first. After graduation, you have to work. And if you are a growing Christian, then you can get married. Just make sure na yung magiging, yung pinag-pray mo na babae is also a growing believer. Kaya wala nang problema sa akin. Kahit nga kunyari, may work na siya, 1 year na siya, kaya niyang kung kunyari makagraduate siya ng 25, 26, mag-asawa siya, may work siya, kaya niyang mag-provide, pwede na siya mag-asawa para may apo na kagad ako. Ang daya, ano? In favor pa rin sa tatay. Anyways, so iba't ibang klase yung ating mga challenges in life, okay? Pero, syempre, maganda na makita natin na sa lahat ng pagsubok na ito, na meron itong kasagutan sa salita ng Panginoong Diyos. Okay? Ano nga ba yung nais at kalooban ng Diyos para sa ating mga magulang? Okay? We believe in the sufficiency of God's Word. Kaya naman, ating isabuhay bilang mga mananampalataya na magulang ay ating balikan palagi, aralin palagi ang salita ng Diyos at ating kunin yung encouragement at strength sa kanyang salita. So, ibig sabihin, mahirap ang sitwasyon, go to God, pray, go to His Word, find encouragement in His Word. Okay? Mahalaga po na makita natin yon. Siguro, another part ng encouragement is go to your brothers or sister na parent din, pag-usapan ninyo yon. Ask for an advice sa isang makakatulong para sa inyo na ang tuon pa rin ay salita ng Panginoon. So, mahalagang palala sa atin ay ang katotohanan na tayo ay mahalaga mananampalataya. Okay? So, kung hindi ka Christian, it will be hard for you to parent. Kasi ang magiging hope mo, hindi salita ng Panginoon. Pero if you are a Christian, yung pinaka-blessing sa atin is that we have a relationship with Jesus Christ. Okay? Tayo ay dapat lamang na puno ng pag-asa dahil alam natin na nagmumula ang lahat sa ating relasyon kay Kristo Jesus. So sa ating relasyon kay Jesus, alam natin na atin siyang kasama. Tama ba? Okay? Hindi lamang kasama natin si Jesus in terms of parenting, ang kanyang biyaya ay sapat upang ating magawa ang kanyang kalooban at lumago sa kanyang wangis. So yun pa rin yung pinaka-importante dito. In parenting, parang kunyari daw, dahil parang kayo din naman yung kasama sa Husbands and Wives Fellowship natin, yung relationship natin kay God, kay Jesus Christ, napapalago yung relasyon natin sa ating asawa dahil alam natin na magtutulungan tayo sa ating paglago kay Kristo Jesus. Ganon din in parenting. In our relationship with Jesus Christ, because we are in Christ, we are reconciled to God, yung ating relationship sa ating anak, karugtong ito ng ating relasyon kay Kristo na tayo ay kanyang hindi pababayaan at tayo palalaguin niya din sa ating mga anak. Mamaya makikita natin clearly yon. So kung ngayon medyo hazy pa yung aking sinasabi, ay dahil mas mauunawaan natin later ito.
Okay? So mahalaga na makita at tandaan natin, kasama natin si Kristo, kasama natin ang ating Panginoong Diyos, nasa atin ang banal na Espiritu na siyang kumikilos sa ating lahat. At atin siyang maaasahan sa lahat ng pagsubok. Okay, yun yung encouragement dito. We have God. We have the Holy Spirit. We are in relationship with Jesus Christ. So kung ano man yung ating pagdadaanan in parenting, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Okay, yung ating pag-aaral ngayon ay nakatuon sa salitang grace. Ano nga ba ang grace? Meron bang makapag-isip sa inyo? Grace. Biyaya. Okay, Tagalog. Ano pa? Gracia, Tagalog din. O parang unmerited favor. Okay, yun yung madalas na maiisip natin pagdating sa grace. Kapag sinabi kasi nating unmerited favor, it is in line mainly with salvation. Hindi natin deserve ang kaligtasan pero tayo ay pinili ng Diyos, hindi nakabase sa ating sarili, kung hindi dahil sa kagandahan ng loob ng ating Panginoong Diyos sa ating mga makasalanan. Meaning, wala tayong ginawa, walang merit tayo dito sa salvation natin, kung bakit tayo pinakitaan ng kabutihan ng Diyos. Yun yung grace. We are not deserving, but God, out of His love, mercy, and grace, tayo ay kanyang pinili. Pero na nga po ba yung grace in line with parenting? Grace is God's divine enablement. Okay, mahalaga na makita natin when we define grace, it's not only unmerited favor, di tayo karapat-dapat, but grace also is a divine enablement. Ibig sabihin, kung ikaw ay Christian, ikaw ay pagkakalooban ng Diyos ng grace na magawa mo yung kanyang kalooban. Okay? So, binibigyan tayo ng Diyos ng grace araw-araw para tayo ay matuto at mabago sa wangis ni Jesus upang ating mabigyang kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. So, may grace tayo nare-receive. Okay? At mahalaga na makita natin yun, that we are living by grace. So, ma-humble tayo kapag alam natin grace ang lahat. Hindi tayo pwede magmayabang kasi alam ko na kailangan kong Panginoon, lalapit ako sa Kanya, mananalangin ako, hingi ako ng tulong sa Kanya, at ako, sabi nga, di ba, God gives grace to the humble, di ba? Yun yung pangako ng Panginoon eh. But God opposes the proud. So, in our parenting, wala dapat tayong ipagmayabang. Maraming parents mayabang, di ba? Lalo na kapag maraming na-achieve yung anak. Lahat tayo ganon. We have that tendency to fall in that situation. Pero mahalaga na makita natin that everything is by God's grace. Okay? So, God supplies us moment by moment with grace. Ang katanungan ay atin nga bang binibigyang halaga ang biyaya ng Diyos sa atin araw-araw? Do you give importance? Are you aware of God's grace? Kasi mahalaga po yung awareness. Pwede tayo nagpe-parenting but we are doing our parenting in line with our own ability and strength and skill. Ay, nagawa ko na ito eh. Kahapon, umiyak din yan. Ganito ginawa ko eh. Rather than depending on the Lord and asking for His mercy. Okay? So, this is practical. Ito ay biyaya ng Diyos na nariyan palagi at aware ba kayo sa mga biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin? Kasi kailangan natin makita yun araw-araw. So, magiging katanungan ngayon ay ano nga ba ang biyaya ng Diyos in parenting? Ano ba yung grace ni God in terms of parenting? Ano yung mga practical applications nito sa ating buhay? So, atin pong isa-isahin ito. Okay, grace in parenting, number 1, like everything else, God calls people to. God doesn't call people to be parents because they are able. Napakagandang paalala to no, sa unang-una. No? Kaya ka naging parents dahil able ka na maging parent. Okay? Tinawag ka ng Panginoon dahil may plano ang Panginoon para sa iyo. So, ang problema ng maraming parents ay ang pride na thinking na kaya nila ang lahat. Di ba? Minsan when we are at home, lalo na sa mga nanay, iba kasi palagi ko sa inyo sa bahay, so ibig sabihin si James kasama ko araw-araw. So, syempre may thinking, kaya dali-dali lang naman magpalaki ng anak talaga. But in reality, hindi. Di ba? Minsan gusto mong sakalin, minsan gusto mong ihulog sa 11th floor. Okay? Pero mahirap talaga and wala po talaga tayong parang pwedeng yung maging pride na kung naging mabuti yung anak natin is God's grace. Kung hindi naging mabuti yung anak natin, dahil sa atin yun. Okay? Dahil maaaring may kakulangan tayo o talagang makasalanan lang ang ating mga anak. Okay? Ang problem kasi nababaliwala ng maraming magulang ang biyaya ng Diyos. Hindi lalapit sa Diyos at hindi humihingi ng wisdom at ng strength
na magawa niya ang kalooban ng Diyos para sa ating mga anak? Kailan kayo huling nag-pray para sa inyong mga anak? Siguro kayo na lang, ano? Isipin niyo na lang. Kailan kayo humingi ng tulong sa Panginoon na, Lord, tulungan niyo po ako na magabayan ko po ang aking anak ngayong araw na ito? When was the last time na ginawa niyo yon? Lord, kailan kayo nag-pray for strength? Lord, hindi ko na kaya. I-sustain niyo po ako. Tulungan niyo po ako. Maganda na inyo pong ginagawa yon araw-araw. Kasi araw-araw kailangan natin ang grace ng Panginoon na maturuan natin ang ating anak. Regardless of age. Okay? Parang kung kunyari, wala si Avery, no? Kaya tahimik tayo ngayon. Kaya tahimik, wala si Avery. Regardless of age, kailangan natin ng grace ni God. Kunyari, yung anak mo, pag-graduate na ng college, kailangan natin ng grace. Kung ang anak mo graduate na, kasama mo pa rin sa bahay, kailangan pa rin natin ng grace dahil hindi natin talaga sila kakayanin na matulungan na lumago sa Panginoon apart from the grace of God. Okay? In the Bible, madalas na makikita natin na ang mga tinawag ng Diyos ay mga tao na hindi naman able na magawa talaga yung kalooban ng Diyos. Tama ba? Si Abraham, kaya ba siya tinawag ni God na maging father of Israel dahil magaling siya? Hindi, idolater si Abraham. Idolater siya. Pero tinawag siya at ginamit ng Diyos at si Abraham, makikita natin, yung pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay ay napakaganda. Hindi siya perfect, pero siya ay tunay na nagpasakop at sumunod at nanampalataya sa Diyos. Si Moses, kaya ba tinawag si Moses dahil magaling siya? Si Moses ay isang murderer. Di ba? May pinatay siya na Egyptian, tapos tinago pa niya. Okay? Gusto niya itago yung kanyang ginawang pagpatay. Pero makikita natin, siya din ay tinawag ng ating Panginoon at maging si Moses, sinabi niya, hindi ako marunong magaling magsalita. Tapos ginamit pa ni God, sinong ginamit ni God para maging si Aaron. Okay? So hindi siya able, pero tinawag siya na magligtas sa bayan ng Israel, sa bayan ng, iligtas ang bayan ng Israel sa Egypt. Okay? So, iba pa, sila Gideon, sila David, sila Samson, all of them are called by God not because they are able. Okay? In reality, walang capable din sa atin na maging mabuting parent. Sino sa inyo ang mabuting parent? Wala! Yung hindi kayo nagalit sa anak, naging patient kayo, baby pa lang, pinanganak nyo, ang bait-bait ninyo, hindi kayo nagkasala, for the whole time, naging submissive kayo kay God. Wala ni isa sa atin. Di ba? Noong unang pinanganak si James, parang cute-cute, tapos after 1 week, patulugin mo na ako! Di ba? Di ba? Nagiging impatient ka na, pero ako, I thank the Lord, parang hanggang 3 a.m. yata natutulog si James. Hanggang 3 a.m. kaming gising. Okay. So, alam mo, yung challenges talaga, mahirap. Walang parent sa atin na talagang, alam mo, masasabihin na ako, able talaga ako, kaya ako naging parent eh. Yung iba hindi naging parent kasi hindi able. Hindi yun doon. Okay? In reality, wala pong capable. Sabi nga ni Paul David Tripp, God did not create human beings to be independently able. He designed us to be dependent. So, ibig sabihin, in terms of parenting by grace, we are to always be dependent kay God. So, ibig sabihin, in terms of parenting, kailangan natin palaging lumalapit sa ating Panginoon at hinihingi yung kanyang tulong. Okay? This is not to discourage you, but to set your mind and heart about the reality na in parenting, it is not about us. It is about God. Okay? Going to Him and acknowledging our need of His grace. Sino sa inyo sa simula na ipinanganak ang inyong anak ay alam na ang lahat? Alam ko nang gagawin dyan. Siguro yung mga lola. Diba? Ay, wala kang alam talaga. Diba? Parang nanay ko, nung pinanganak si James, ganito yan So, feeling niya, alam niya ang lahat. But in reality, alam natin maaari yung mga practical things. Paano magpalit ng lampin, paano maglinis ng pupo. Diba? Diba? Kukunin mo yun, tapos titikman mo. So, alam mo, yung mga practical things, we may know those things. Madali yun. Okay? Actually, ako parang bata pa lang, marunong na ako dahil iniwan sa akin yung pamangkin ko nung high school pa lang yata ako no college, nag-aalaga na ako ng pamangkin ko. So parang bata pa lang feeling ko, kaya ko na magkaroon ng anak. Kasi marunong ako magpalit ng lampin. Lampin pa no, dahil hindi pa diaper Oo, lampin pa yung panahon na yon. So I know those things, magtitimpla, mag-ready,
paano patatahimikin yung bata. Alam mo yun, yung tatakpan-takpan mo yung ilong. Joke lang. Anyways, joke lang. Okay. For sure, walang magsasabi sa inyo ng oo. Okay? So, siguro ibahin natin yung tanong. Sino sa inyo ang makakapagsabi na may alam na kahit paanong pagdating sa parenting? May alam kahit paano. Lahat tayo. Di ba? Wala naman sa atin na totally zero. Okay? For sure, lahat may idea tayo. Pero ang tanong, alam ba natin talaga ang pag-parent pagdating sa nais ng Diyos o ayon sa kanyang salita? Maliban na lang nag-attend kayo ng parenting bago kayo magkaanak. Alam mo, syempre, may equip kayo kagad in some ways. Yun yung wala tayong lahat. Minsan nga, kahit na Christian, tapos wala kang idea about parenting, wala ka talagang magiging idea. Ano nga ba yung plano ng Panginoong Diyos? At yun yung dapat na dinidiscover ng isang magulang. Kahit na sabihin natin na malaki na yung ating anak, dapat natin itong aralin at alamin. So, wala ni isa sa atin ang makakapagsabi na tunay nating alam yung mga bagay na ito. At sa maraming pagkakataon, in parenting, alam natin na hindi natin talaga kaya ito apart from the grace of God. So, I hope na unawaan niyo po yung bagay na yun. Kailangan natin ang grace ni God. Okay? Na hindi lang ito by mind lang, kung hindi in application in the reality of what we are really facing in parenting. So in parenting, God is calling you to be dependent on Him. Kailangan ko si God. Okay, mapa-toddler, ano ba susunod sa toddler? Adultery. Adolescence. Infant muna, toddler, school age, tapos teenager, at rebellious. Pag nag-18, rebellious na eh. So, sana hindi naman, joke lang po yun. Dahil Christian tayo, sana hindi ganun yung ating mga anak. So, kung ating makikita in application, in all of those stages ng ating mga anak, kailangan natin ng grace ni God. O kahit na sabihin natin, kunyari, yung anak natin mag-aasawa na, kailangan pa rin natin ng grace ni God na matulungan tayo ng Panginoon, bigyan tayo ng wisdom kung ano yung ating ipapayo sa kanila in the life na kanilang haharapin bilang magiging may asawa na. Kasi bahagi pa rin yan ng ating pagpapayo sa kanila. Sino sa inyo may anak na may asawa na? Pakitaas ang kamay. Mga anak na may mga magulang. So, di ba, nagpa-parent pa rin kayo in some way? Di ba? Kung magpapaalala pa rin kayo sa kanila. So, kailangan nyo pa rin ng grace ni God doon, grace in wisdom. Lord, yung anak ko ba, ayon ba sa salita ng Panginoon talaga yung pamumuhay niya o hindi? So, yun yung basis natin. Kaya ng parenting, kung nakikita natin yung anak natin na hindi ayon sa salita ng Panginoon, di ituturo natin ngayon sa kanila kung paano sila makalakad ng tama sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga ni Paul David Tripp, God calls unable people to do important things so that He will get the glory and not them. Okay? Mahalaga yun hindi yung glory natin. So, ibig sabihin, when we parent, hindi natin kailangan ipagmalaki ang galing kong magulang. Yung anak ko naging Christian. Sino bang nagpa-Christian sa anak natin? Si God pa rin naman yun. Holy Spirit pa rin yan. Okay? He isn't working so that your life as a parent would be easy, predictable, and free from struggle. He calls you to do the impossible so that in your search for help, you would find more than help, you would find Him. Yung mas lalo natin nakikilala ang Panginoon. When we parent, it should also be an opportunity for us to grow in our relationship with God. Okay? So, nakikita nyo ba yun sa inyong buhay? Okay? Mas napapalapit ba ako sa Panginoon sa aking pagpiparent sa aking anak? I-question po natin yun at i-assess po natin yung ating buhay. At dahil ito ay totoo, nawa makita ninyo yung katotohanan ng inyong kawalan at pangangailangan sa Diyos. You are not able to parent in your own strength. We are all weak and in need of God's grace. Kaya nga sabi nga sa James 4:6, but He gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. So magpakumbaba lamang tayo palagi in terms of our relationship with our children. Hingin natin palagi ang tulong ng Panginoon, yung kanyang wisdom. So una, mahalaga na makita natin araw-araw ang ating pangangailangan sa grace ng Diyos upang ating magawa ang kanyang kalooban at ating maluwalhati ang kanyang pangalan. Pangalawa, okay, actually medyo magiging paulit-ulit ito, pero
daanan na lang natin dahil ito po yung bahagi ng ating pag-aaral. God never calls us to a task without giving us what we need to do it. Okay? Sino ba ang ating kailangan upang ating magawa ng tama ang ating parenting? Ang Diyos. Okay? Kailangan natin ang Diyos. Okay? All we need in parenting is God. Kailangan natin makilala ang Diyos. Pag nakikilala natin ang Diyos, malalaman natin kung ano yung kanyang kalooban para sa ating mga anak. Yun yung pinaka-importante. Okay? Maring isipin nyo na ibibigay ng Diyos ang lahat upang aking maparent ng tama ang aking anak. Ang madalas na nasa isip ay ability, wisdom, strength at iba pa. Pero we need God mainly in parenting. Bahagi na lang yon. Kung meron kang paglago sa ating Panginoong Diyos, siya din yung mag-i-enable sa'yo na magkaroon ka ng wisdom kung paano mo tama na maipapalaki ang iyong anak. Siya din ang magbibigay sa'yo ng kalakasan, ng skill kung paano kausapin ang iyong anak. So, we need God. Okay? Ang katanungan ay, are you restored in your relationship with God? Kasi mahirap po na nag-aaral tayo dito, kailangan yung tanungin yung sarili nyo, am I in Christ? Am I a Christian? So being a Christian parent, doon natin ngayon ma-experience din ang kabutihan ng Panginoon na tayo ay kanyang tutulungan na ating mapalaki yung ating anak in line with His will. So apart from God, your parenting will not truly be pleasing in His sight. Ang thinking kasi ng maraming parent, at ito dapat burahin nyo to sa pag-iisip ninyo, ay magaling ako magulang na pag-graduate ko yung anak ko. Hindi yun. Ang daming unbelievers na nagpapagraduate ng anak. Ano pagkakaiba ninyo? Sabihin ng iba, nabigay ko ang lahat sa aking anak kaya magaling akong parent. Ganun din yung unbeliever eh. Tingin mo yung mga diskaya, hindi nila binigay lahat ng pwede lang ibigay sa anak nila. Nabigay nila yun eh. Unbeliever sila eh. Okay? Ang difference nating mga Christian, kaya nga mahalaga na maging Christian parent ka, ay ang maturuan natin sila ng gospel, ng salita ng Panginoon, at sila ay makakilala kay Kristo Jesus. So if you're not doing the gospel thing, you're not leading your children to God, to know God, to fear God, then you have failed parenting. Biblical parenting. Kasi it's not about provision. Lahat po pwedeng makapag-provide. Hindi marangya, hindi kailangan marangyang provision, pero lahat nakakapag-provide. Kahit na sabihin mo yung mag-asawa ay minimum wage earner lamang, they can still provide for their children, di ba? In some ways. Pero yung i-provide, yung truth, yung gospel, yung word ni God, yun yung bagay na dapat nating tignan palagi in terms of our parenting. So, nung hindi ka pa Christian, na nagkaanak ka, your parenting is not God-glorifying. Kailangan nyo makita yun. Kung hindi ka pa Christian noon, at balikan nyo, baka mamaya professing Christian lang pala kayo, di pala talaga kayo Christian, don't ever think that you glorified God in your parenting if your parenting is based on your preference and in line with the world, not in God's will. So, importante na makita natin lahat yun. Okay? So, yung mga future na magkakaroon ng anak, ang inyong target, pagka nagkaroon kayo ng family, ng mga children, na sana marami, ayun yung requirement ko sa mga young adults ngayon, 5. 5 para dumami tayo dito sa church. Kita nyo ang hierarch. Ang hierarch, yung children's ministry nila, isang church na yun. Nasa 100 plus yata o 300 yata ang children's ministry nila doon. Isipin mo, children's ministry, nasa 300. Morning and afternoon, di ba? Tayo, 20 lang. Tapos nadadagdagan pa yun, buntis pa sila ng buntis. Hindi kasya sa church natin, ano? Pag-pray natin, baka mamaya bigyan tayo ng malaking church ng Panginoon. Okay? So, maganda na makita natin na in the future, yun yung target. Hindi ako against na mangarap kayo sa anak ninyo na maging doktor, lawyer, or ano. Walang problema doon. Pero, habang inaasam natin yung mga bagay na yun, ang pinaka-naisin dapat nila ay ang makikilala kay Kristo Jesus. Okay? Malinaw? So, pinaka-importante in parenting, makita natin na ang ating Panginoon, binigyan niya tayo ng task, dahil tayo may relasyon sa Kanya, yung need natin in terms of parenting, ang ating Panginoon ang siyang magsusupply nito. So, when God called you to salvation in Christ, God is restoring your relationship with Him, and now that you are in Christ, God is with you, His grace will always be with you. Yun yung comfort. Okay?
Kasi mahirap talaga mag-parent eh. Ako one time, siyempre isa lang naman ang anak ko, may time na si James naging parang talagang yung rebellious yung thinking, and hindi masama, pero alam kong hindi tama yung way of thinking lang niya. Alam mo yun? Ako medyo sensitive ako pagka hindi tama eh. So, I was just praying, hindi ko naman, gusto ko mainis kay James, bakit ganyan ang iniisip mo? Pero in a lot of way, ang iniisip ko din, teka, baka kaya ganito si James dahil baka kulang ako sa pakikipag-usap sa kanya na dapat ito yung kanyang ah, paraan ng pag-iisip. So what I did, I went to God, I prayed, and I cried to God na, Lord, tulungan niyo ako na mabago yung isip ng anak ko. Tulungan niyo ako na kausapin siya, magbigay talaga ng oras sa kanya. Bigyan niyo po ako ng karunungan kung ano yung mga tamang salita na dapat kong sabihin sa kanya para maitama yung kanyang maling pag-iisip. Kasi mga bata, maraming maling pag-iisip yan eh. The more you talk to them, the more you will know na ang dami nila palang maling pag-iisip. The more na hindi nyo sila kinakausap, the more na hindi kayo may tamang relationship sa kanila, hindi nyo talaga makikilala ang anak ninyo. Magugulat na lang kayo, mayroon siyang pag-iisip na iba. Pero dapat nakikipag-usap kayo palagi sa inyong anak at humingi kayo ng tulong na tayo'y gabayan ng Panginoon na ma-parent natin sila ayon sa salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, in that example, hindi ako parang nawalan ng pag-asa. Lumapit ako sa Panginoon, humingi ng tulong, siya nagbigay ng kalakasan, siya nagbigay ng encouragement na aking magawa yung kanyang kalooban. Number 3, okay? So yung una, need natin kay God. Yung una, isa-isayin lang natin ulit ha. Yung una, hindi tayo able, tayo tinawag na walang kakayanan at kailangan natin ng ating Panginoong Diyos upang ating magawa yung kanyang panawagan in terms of parenting. Pangalawa, tinawag tayo ng Panginoon at ibibigay niya yung need na yun at yung need natin na yung ating Panginoong Diyos dahil siya din ang ating magiging kasama at katulong sa ating parenting. Pangatlo, God's grace works to open your eyes to see yourself as a parent accurately. Okay? God is using parenting to expose your hearts. Naisip nyo yon? Parang three trees to, di ba? Kung maalala ninyo, anak natin, hit siya, circumstance, paano ka mag-respond sa iyong anak, nakikita mo ngayon yung puso mo. So kung magagalitin ka sa anak mo, ibig sabihin, ikaw ay magagalitin. Kung palagi kang galit, yung parang nakikita mo pa lang siya, galit ka na. Ibig sabihin, tinuturuan tayo ng Panginoon makita yung ating sarili kung ano din yung ating problema sa puso, yung problema natin sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga ni Paul David Tripp, so here's what God does in all of our lives. He uses things like our marriages and our parenting to expose our hearts to us. Diba yun din inaral natin sa husbands and wives? Yung ating asawa, inaalaw ni God na maging asawa natin yan para makita natin yung tunay nating pangangailangan sa Panginoon. Last week, may kausap akong mga kalalakihan sa hierarchy. Parang ang thinking nila doon sa akin sinishare offending. Sabi ko, hindi ba alam na si Del, nung naging mag-asawa kami, doon niya lang nalaman na Christian siya? So parang ang feeling nila, so, yabang naman ni Brother Jay, parang gano'n, no? Sabi ko, hindi. Doon niya lang nalaman na Christian siya dahil nalaman niya na napaka-patient niya pala sa akin. Na na-apply niya at nakita niya talaga na, oo nga, no? Ang bait ko pala dito kay Jay kahit na ganyan ugali niya. So, ibig sabihin, even in parenting, it shows us kung tayo nga talaga ay tunay na Kristiyano. Ganon din sa parenting. Di ba? Parang kay teaching kanina ni Brother RG, di ba? May faith, may obedience, may love. So, yung love natin for our children is not worldly love, but love toward God na makakilala siya sa Panginoon. So, papakitaan nga natin ngayon yung ating anak with patience, with love, with understanding. Hindi siya yung love, hindi ko ididisiplina, love na ididisiplina ko siya dahil ito yung kalooban ng Panginoon. So, makikita natin ngayon sa ating parenting yung ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. At mahalaga na makita natin yun. Okay? He used parenting to expose thoughts, attitudes, and desires in my heart that I had previously denied were there. It was my struggle with irritation. Sino irritate? Sa anak. Diba, nakaka-irritate talaga minsan kapag sinabi mo ng, tapos, lalo na yung mga maliliit na bata, huwag mong ilagay yung kamay mo dyan sa may saksakan. Tapos nakatingin pa sa'yo, di ba? So,
Impatience, anger, and lack of gentleness and joy as a dad that God used to show me how far I still fell beneath His standard and how much I still needed His forgiving and transforming grace. Si Paul David Tripp ito na mismo nagsasabi na siya din mismo na-expose yung kanyang puso sa harapan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kanyang relasyon sa kanyang anak. So, at kung ating maunawaan ito, ating makikita na hindi tayo malayo ang ating attitude sa ating anak. Okay? Kung makulit, magulo, matigas ang ulo, hindi sumusunod, hindi nakikinig at nagpapasakop, ating makikita in truth na tayo din ay in some way katulad din ng ating anak. Naisip nyo yon kapag rebellious yung anak natin, na naiisip nyo din kayo din rebellious? Sino sa inyo yung dumaan yung bata, yung anak natin, tapos nung bata tayo, ikukumpara natin yung anak natin sa anak natin, meron bang pagkakaiba? Hindi, Brother Jay, napakabait ko talaga nung bata. Diba? Lahat naman tayo may pagkakatulad. Kaya nga minsan, nagtuturoan kami ni Del yan eh. Kanina nagmana yan. Kasi yung sinfulness nila ganun din at dapat makita natin, teka lang, ako din nung bata, ako din kahit ngayon matanda na, sino sa inyo hindi nagkakasala? Sino sa inyo hindi stubborn? Lahat tayo stubborn, di ba? Until now, meron tayong mga sin na nandyan pa rin na minsan hindi natin ma-let go. Pag na-tempt tayo, nahuhulog pa rin tayo dun sa bagay na yon. Ganun tayo lahat eh. Wala tayong pagkakaiba sa bata, kaya dapat maging gracious tayo sa kanila. Okay? So, magandang katanungan ay kamusta ang inyong relasyon sa Diyos? At dahil sa katanungan na ito, at kung tayo ay magiging honest, tayo din ay matigas ang ulo, stubborn, mayabang, feeling mabuti, self-righteous, at walang pagdepende talaga sa ating Panginoong Diyos. So, parenting helps us by grace to see ourselves. Tayo din, kailangan natin ng tulong ng Panginoon. Okay? At magtatagal ito ako. Kung si James, 2 years, 4 years, 6 years from now, ano na ako noon, 53, 54. So, ibig sabihin, kung kasama ko pa si James, dapat 55, 56, dapat makapag-asawa na yon. Para 56 ako, may apo na ako. Iniisip na yung apo eh. So, dapat 5 kagad yung apo ko every year. May anak. So, akin yung batik. So, kung hindi niya kayang palaki yung anak niya, akin na lang. The joke lang po yon. So, ibig sabihin, magtatagal pa kung may anak tayong bata pa, magtatagal pa ito at kailangan natin na makita pa rin, marami pang ipapakita ang ating Panginoon sa ating mga puso. Number 4, okay? God's grace frees you from having to deny your weaknesses. Okay? Dito, diniremind tayo ni Paul Tripp na yung parenting is not about being perfect. Okay? It's about being dependent. Kasi minsan ang thinking natin na dapat, hindi, sino magiging perfect parent sa inyo? Wala, di ba? Dahil lahat tayo ay sinners. Okay? Ang nais ng Panginoon, at maganda na makita ninyo, in terms of parenting, is to be faithful to God na maging dependent tayo sa Kanya araw-araw. Okay? Hindi naman tinitignan ni God yung natin eh, yung performance natin kung gaano tayo kagaling. Tinitignan ni God kung tayo patuloy na lumalapit sa Kanya sa ating pangangailangan para sa ating mga anak. So you don't have to pretend you have it all together. Why? Because God's grace covers your weakness and works through it. Marami tayong weakness in parenting. Nire-reveal ni God yun. Ang nais ni God doon sa mga weaknesses na yun, tayo lalo ay lumapit sa Kanya at humingi ng tulong. Sabi nga sa 2 Corinthians 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses so that the power of Christ may rest upon me. Hindi tayo dito na sa church magpapagalingan ng parenting. Okay? Ang kailangan natin makita ay yung pagiging dependent natin sa Panginoon. Okay? Dahil lahat tayo weak in terms of parenting. Hindi naman yung pwedeng ipagmayabang, yung anak ko napag-graduate ko, ang anak ko ganito. Kung naging mabuti ang anak ninyo, nakagraduate siya, o matalino siya, o may skill siya, it was only because of the grace of God. Hebrews 4:16, sabi nga, let us then with confidence draw near to the throne of grace that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Okay? So, you are not condemned for your failures.
Kung nag-fail kayo in terms of your parenting, go to God, confess your sin, acknowledge your need of God. Okay? May panawagan ng Panginoon that we are to come to God boldly, ask for help, and be dependent on the Lord. Okay? Yung weakness ninyo, hindi siya barrier, pero it is an opportunity God gives you to find strength in Him. Okay? So in application, admit your struggles. Ito yung pinaka-problema ng maraming parents. Gusto ng maraming parents, magaling ako. Ano ko nga, ganito eh. Ano ko nga, ganito. Hindi tayo ganon. We are all weak. Sino sa inyo na kapag pinag-pray talaga yung anak araw-araw, perfectly? Simula nung pinanganak hanggang sa wala makakagawa ng ganon in terms of spiritual things. So we have struggles. Sino sa inyo talaga nakapag-disiplina perfectly sa inyong mga anak? Wala. Di ba? May mga times na tinamad kayong magdisiplina. Hindi lang disiplina ng pagpalo, okay? Yung disiplina na tinuturuan yung ating anak na ganito yung dapat niyang ginagawa sa bawat sitwasyon. So, sabihin, yung discipline is not just palo, but we train them, we train our child kung paano sila dapat magsalita, makitungo sa mga matatanda, di ba? Tinuturuan ng mga bata na gano'n kung paano ka, mangungupo ka, okay? Dapat marunong kang mag-respect, paano sila sa bahay, tamad ba sila doon? Nakaupo lang ba sila? Wala ba silang ginagawa? Tinitrain dapat natin sila sa mga gawaing bahay. So, hindi natin nagagawa ang lahat ng yon. So, admit your struggles na hindi tayo naging perfect at marami tayong pagkukulang. Then pray honestly. Lord, I don't know what to do. Help me. Di ba? Alam ba natin lahat? Actually, maraming mga bagay na hindi ko talaga alam ang gagawin. Okay? Lalo na lalaki na anak. Siyempre, kakaiba yung pag-iisip ng lalaki. I always pray to the Lord na, Lord, paano ko to sasabihin sa Kanya? Lord, paano ko sasabihin yung mga bagay na ito? Ng mga personal na bagay. Then, teach grace, not performance. Okay? When we disciple, ituro din natin sa ating anak na, anak, it's all by the grace of God, and you are to live by the grace of God. Okay? We are not here to live by performance. Number 5, God's grace rescues you from you. Okay? Yung grace ni God, nire-rescue tayo sa ating mga sarili. So dito nire-remind tayo that the greatest danger to your parenting is not your child. It's your own heart. So yung pinaka-dangerous sa ating anak ay tayo mismo. Kasi tayo yung nagpapalaki sa kanila eh. Tayo yung nagsusupply sa kanila kung ano yung dapat na klase ng pag-iisip meron sila, kung paano sila mamuhay. So kung ano ka at hindi mo siya pinalaki ng tama, praise God na lang sa grace ni God, ano? Kung ikaw ay hindi naging mabuting magulang at lumaki pa rin ng maayos ang iyong anak, pero dapat mong makita na grace rescues you from you. It rescues you from your pride, your impatience, your self-righteousness, and your need of control. Mahalaga na makita natin yung mga paalalang ito sa ating lahat, na even in parenting, kailangan natin yung grace ni God upang tayo ay iligtas sa ating mga sarili, upang hindi ito maipasa natin sa anak at hindi nila makita yung mga bagay na ito sa ating pamumuhay. Sabi nga, Ezekiel 36:26, I will give you a new heart and a new spirit I will put in within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. So may pagbabago. Hatid ang grace ng ating Panginoon sa ating buhay. Galatians 2:20, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. So dapat mapaalalahanan natin ang ating sarili na in my parenting, it should be Christ. Okay? Kailangan ko si Kristo Jesus. Pang mapalaki ko sila ng tama. Titus 3:5, sabi nga, He saved us not because of works done by us in righteousness, but in accordance to His own mercy. So grace changes your heart, not just your behavior. So yung grace ni God, mismong binabago tayo. At dapat na nakikita natin yon in our parenting. Balikan nyo ngayon yung parenting ninyo. Kayo nga ba ay nababago sa inyong parenting? Mahalaga na makita po natin yung bagay na yon. You are not your own savior. Christ is. You don't need to pretend or perform. You need to be rescued. Okay? Sabi nga ni Paul David Tripp, grace means you can stop trying to be the hero of your family. You can rest in the fact that God is working in you and through you even when you messed up. Application, you are to confess. Okay? When you sin and when you fail and when you fall into your weakness, confess it to God and to your children.
Sino sa inyo nagso-sorry sa anak kapag may nagawa silang mali? You acknowledge to your children, "Anak, nagalit ako sa'yo kanina, nakuryente kita, pasensya na." Alam mo 'yun? Siyempre joke lang 'yun ano, baka mamaya, "Ay, tama pala 'yung ginagawa ko." We confess, there are times na parang siguro out of my impatience kay James, nasigawan ko talaga siya, and then nakita ko yung sin ko, I went to James, I acknowledge, and then si James nga at least na, "Yeah, I understand daddy, I'm also stubborn." So, no, kahit na stubborn ka anak, I should have responded biblically. I should have responded with grace and patience. Hindi tama at naging sinful yung aking reaction kanina. Okay? Kasi mahalaga na nakikita po ng ating anak na tayo nagpapakumbaba para sila din magpapakumbaba kung sila ay nagkakasala. Si James, kapag may kasalanan siya nagagawa against us or against God, lumalapit din siya at nagko-confess. Daddy, I'm sorry, I did this. Explain niya kung bakit. Kung mahalaga yun. If we fail our children, let us confess to God, to confess our children, kay yung ating mga nagagawa. Okay? Lead with humility. Palagi dapat tayo as a father, lalo na sa mga tatay, lead with humility. Okay, palagi natin ituturo sa ating anak na kailangan nila ang tulong ng Panginoong Diyos. And then always pray for heart change. Okay? Lord, baguhin niyo po ang aking puso. Araw-araw ipag-pray ninyo yan as you parent your children. Okay, number 6. Ano lang naman to, 30. So medyo nagmamadali po ako. 6 hanggang 8 lang, hanggang 8. God's grace grows and changes you as a parent. Okay, ibig sabihin, yung grace daw ni God, lumalago ito at yung paglago ng grace ni God sa buhay natin, ito ngayon ang nagbibigay pagbabago sa ating lahat. So, parenting isn't just about shaping your children, it's also about how God shapes you in parenting. So tayo sinishape ni God in parenting. Tama ba? Ako, I'm thankful kay James. Sabi ko nga, sana nagkaroon para ako ng 5 pang anak. Di mas lalo yata ako na-change palalo, ano? Kasi the more children, the more talagang challenges, but the more God will use your children na mabago ka palalo. At yun yung dapat na ikinika-excite natin. Diba? Excited ba kayo na lumalago kayo sa Panginoon because of your child? Parang iisipin nyo, parang baliktad yata, Brother Jay, ah. Pero hindi, tama yung understanding ni Paul David Tripp at biblical yun eh. Na, di ba nga, kung atin titignan yung 3 trees, yung children natin, they are circumstance. Binigay sila ng ating Panginoon upang tayo makita natin yung ating puso at tayo ay lumago at mabago. Okay? So I thank the Lord because of James dahil mas nagiging patient ako. Hindi ako perfectly patient, pero alam ko nag-grow ako in terms of patience. Okay? Siguro dahil kay James, mas naging loving, understanding ako sa kanya in a lot of ways, pero minsan pa rin, I fail in those situations, but I know I have grown in those aspects in life. Philippians 1:6, sabi nga, He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. So the Lord will continue to work in us. At part yung parenting sa pag-complete natin bilang isang mananampalataya, bilang isang parent. 2 Corinthians 3:18, sabi nga, and we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. So, are you growing from one degree of glory to another sa inyong parenting? So, kung hindi, dapat niyong makita ngayon yon sa inyong buhay. Na, Lord, tulungan niyo po ako lumago lalo sa aking lakad. Okay? Hebrews 12:10-11, sabi nga, He disciplines us for our good, that we may share His holiness. Later, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. So, God is committed to your growth. Ang ganda, no? Kung iisipin ninyo, ito maganda makita nyo. Niligtas ka niya, naging Christian ka, nung naging Christian ka na single, okay ang buhay mo, di ba? Tapos binigyan ka ngayon ni God ng asawa para mas lalo kang maging lumago sa Panginoon. Hindi ko sinasabi yung mga single, walang pag-asa lumago, ano? Pero yung mga single, wala silang challenges nung meron kang kasama na asawa na matigas din ang ulo. Di ba? Pero mas nagkaroon ka ng opportunity to grow in that aspect more than the single. Hindi ko sinasabing mas favorable ang pagiging single, pero at least wala silang problema. Kasi ang akala ng mga single,
Akala ng mga single, walang problema ang asawa. Hindi, mas may problema ang may asawa. Okay? Kasi dalawa na kayong makasalanan magkasama eh. Eh dati, ikaw lang makasalanan eh. Di ba? Eh ngayon, dalawa na kayong makasalanan na nagkasama. Pero itong kagandahan, pag may asawa, nung nagkaroon tayo ng asawa, minumol tayo laro sa Panginoon, tapos binigyan pa tayo ng anak. Di mas lalo ngayon may opportunity for you to grow. Kaya nga mahalaga na makita natin, if you are a parent, there should be a bigger opportunity na mag-grow tayo in Christ. Kasi mas challenging yung situation natin. Dapat mas maging patient tayo, mas maging loving tayo, mas maging understanding tayo, dahil yun yung tuon ni God kung bakit tayo binigyan ng asawa at anak to grow more. Not para lang magkaroon ng asawa, makasama siya for life, o para lang magkaanak, para meron kang anak. Hindi. Ang purpose ni God in our life as Christians, binigay niya yung mga bagay na yon upang tayo ay mas lalong lumago kay Kristo Jesus. Malinaw yon? So, ibig sabihin, dapat kayo na may anak, mas lumalago. Kasi mas maraming opportunities na ibibigay ang ating Panginoon sa atin na lumago. Kasi yung mga single, matutulog lang yan sa gabi, walang iisipin na patutulugin na anak. Diba? Mas simple eh. Hindi ko binababa yung singles, pero mas simple yung buhay nila compared sa may asawa at anak. At mas mahirap talaga yung may anak. Pero binigyan ka ng anak, siguro kasi gusto ni God, lumago ka lalo kay Kristo Jesus. Nakukuha nyo? Kasi gusto ko makita natin yung opportunity na yun. At hindi natin masayang yung binibigay ng paglago sa atin ng ating Panginoon. So, you're not alone in your growth. You're not defined by your worst parenting moments. You're being changed by a faithful God. Patuloy tayo lamang na binabago ng ating Panginoon. Okay, in application. So, reflect on your own growth. Pag-isipan ninyo, am I growing in my walk as a parent, as a Christian? And then share your journey. May mga kapatiran tayo dito, may mga kasama tayong mga magulang din. I-share natin sa kanila yung mga challenges natin at yung mga victories natin with our children. Huwag tayo yung parang, alam mo, wala akong talagang problema sa anak ko, yung galing-galing ko mag-parent eh. But in reality, walang magaling sa atin mag-parent. Ako, ang dami kong pagkakamali, ang dami kong mga pagkukulang kay James. And I'm still growing. Sabi ko nga, sana Lord, binigyan niyo pa ako ng isa para meron pa ako nabawian ko pa yung sunod kong anak. Kasi ang dami ko nung bata si James na meron akong marami kong pagkukulang for that. Pero kung nagkaroon ako ng pangalawa, yung pangalawang anak ko nagtatagalog. Naku, binigyan ni God ng isa pang anak para magtagalog sana yung pangalawa eh. Siyempre, may mga ibang bagay pa doon na hindi ko nagawa na dapat, kunyari, yung pangalawang anak ko, wala nang laruan. Kasi mali ako, dami kong biniling laruan kay James. Parang nakita ko, mali pala yun. So, alam mo, yung marami kang mga nakikita na hindi tama, na dapat pala ganito yung pinalaki ko yung anak, ganito dapat, ganyan dapat. So, di ba no, yung mga pwede pa magkaanak, 3 pa. Nakatingin ako sa likod eh. So, para opportunity yon na makabawi man lang. Anyways, okay, invite feedback. Okay, be open, and then kung may correction from me, from other parents here, it's okay. Okay, kasi kailangan natin ng reminders. Kasi wala naman sa ating perfect na parent. Kailangan natin marinig ang lahat ng salita ng Panginoon, paalala ng Panginoon sa ating mga kapatiran. And then celebrate progress. Kung may paglago yung anak natin, let us praise the Lord. Okay, mahalaga na makita natin yung bagay na yon. Okay? Number 7, so 2 na lang. God's grace works to make your heart tender. Tender, juicy hotdog. Okay? So, ano ba yung tender? Ano ba pag sinabing heart is tender? Ano? Malambot yung puso. Sige, hawakan nyo nga yung puso nyo. Kasi lahat tayo hard-hearted. Tama ba? Tama, di ba? Si Brother Angela, napakatigas talaga ng puso eh. Agree eh. Di ba? Pero lahat tayo talaga may katigasan ng puso. So, yung grace ni God works in our parenting to make our heart tender. Okay? Sabi nga, the Lord grace doesn't just forgive, it transforms. Grace transforms. So, dapat makita natin, if you are receiving the grace of God,
there should be transformation. Ngayon, kung walang transformation, either you neglect the grace of God, you deny the grace of God, or you're not a Christian because you're not receiving the grace of God. Okay? Because grace transforms, it softens the hard places in your heart. Yung pride, yung impatience, yung defensiveness, and fear. In parenting and ministry, this tenderness is not weakness. It's strength under Spirit's control. Ibig sabihin, kung lalo kang mas nagiging compassionate, loving, caring, understanding, ibig sabihin, nag-move talaga yung grace natin sa ating puso. Not to the point na hinahayaan natin yung anak natin sa kasalanan. Kasi yung ibang sabihin, dapat maging tender. Yan ko lang yung anak ko. Hindi. Kung may rebelliousness, kung may kasalanan, palo. Kung bata. Okay? Siyempre, kung marunong na yung bata na makaintindi, kailangan kinakausap at binibigyan ng oras na ma-explain sa kanya yung gospel at ma-explain sa kanya kung ano yung kalooban ng Panginoon. Malinaw yon? So, kung bata, rebellious, tama-tama yan, naging assignment na meron kaming discussion, yung, alam ko nakwento ko sa inyo yata yon, o may nakwentuhan yata. Ang view niya, parang hindi naman kailangan talaga paluin daw yung anak. Hindi. Kasi importante na madisiplina yung anak kung rebellious. Ibig sabihin, sinful talaga. Okay, meron naman actions yung mga anak natin na hindi rebellious o sinful. Pero kung kunyari daw nagwawala, paluin. Kasi rebelliousness. Hindi si James, ganun niya si James dahil alam mo yung may fits of anger. Fits of anger yun Sino yung mga anak nyo hindi nagalit? Lahat nagagalit yan, di ba? Nagagalit yan pag walang dede. Diba? Pag wala pa yung milk, o nagagalit niya pag hindi nakuha yung gusto niya. So, kapag may rebellious heart, palo. Okay? Pero kung malaki na, siyempre, kunyari daw, yung anak mo, mas malaki pa sa'yo, parang hindi mo naman pwedeng sabihin sa anak, tuwad ka nga, papaluin kita. Baka sabihin pa sa'yo, ikaw kaya pampaluin ko dyan. Diba? So, siyempre, dapat kausapin na yung anak. So, may age. Si James, around 10, 11, kinakausap ko na lang siya. Wala na yung discipline ng rod sa kanya dahil marunong na rin naman siyang umintindi sa mga sitwasyon. So, ibig sabihin, mahalaga na makita natin na may tenderness tayo, pero pagdating sa rebelliousness at sinfulness ng anak natin, dapat tayo marunong na magdisiplina sa kanila. At tayo ay meron takot sa Panginoon na kung hindi ko didisiplinahin yung aking anak, hindi siya lalaki ng tama. Kaya nga tinanong ko si James, bago ko sagutin yung sa discussion namin doon sa class namin, sabi ko, James, come here. If I did not make palo sa'yo, sabi ko, ano sa tingin mo mangyayari sa'yo? I will be magiging siya, stubborn child. Sabi niya gano'n. At honest siya. Kasi James, sabi dito nung ka-classmate ko, hindi daw dapat paluin masyado yung anak. No. This is coming from a child who was spanked many times. She is wrong. Kasi dapat makita ng anak na maganda yung palo. And I'm so thankful nung kausap ko si James at that time, lately lang yun, siguro last month lang yun, nag-usap kami regarding that, na nakita niya yung beauty nung ginawa kong disiplina sa kanya dahil alam niya na nabago siya noon. Kasi may fear siya kay God May fear siya sa akin. Dapat may fear sa parent yung ating mga anak. Hindi pwedeng yung mawala yun. Yung one time na nawala yung fear ni James sa akin, nagkaroon talaga ako ng takot. Kasi dapat meron pa rin akong authority. Not fear sa akin, but fear na dahil binigyan ako ni God ng authority na maging tatay niya. Kasi kailangan niya makita yung perspective na yun Not I'm not disciplining him because gusto ko magdisiplina, because I have a responsibility before God that I have to discipline him. At doon niya dapat makita yung authority ko. Hindi dahil gusto ko na may authority, kung hindi yung authority was God-given. Kung hindi ko gagawin yung responsibility ko, sabi ko, palagi ko sinasabi kay James yan if I'm not going to spank you, the Lord will spank me. Ako yung magkakaroon ng consequence. And ayokong ganon. Paluin na lang kita. At dapat kang paluin dahil may kasalanan ka. So, dapat makita niya at magkaroon yung realization yung anak natin about those aspects of, alam mo yun, tender naman ako kay James, loving ako sa kanya, kung maririnig mo lang kami kung paano kami mag-usap, we date a lot, lumalabas kami niyan, pinapakain ko yan sa kung anong gusto niya,
Okay? Alam mo yun? Pero kapag may sin, hindi pwede. At alam niya dapat yun. Pero natuto ako na mahalin si James with tenderness. Okay? Kaya nga sabi nga sa Colossians 3:12, put on then as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, patience, and so on. Have you developed that in your relationship with your children? Mahalaga na makita natin yun. Okay? May tamang pagdidisiplina, may tamang galit dahil may kasalanan, pero tayo yung relationship natin sa kanila with tender-heartedness. Okay? James 3:17, but the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, open to reason, full of mercy and good fruits, impartial and sincere. So, kung may wisdom ka from above, ito dapat daw yung makikita sa buhay mo. Yung characteristic. Okay? O palagi ka nakikipag-away sa anak mo, wala kayong peace. Alam mo yung pag-uwi mo sa bahay, meron kayong gap. Di kayo nag-uusap, di kayo nagpapansinan. Actually, it happened to me before. Siguro dahil sa sobrang rebellious ko talaga nung high school ako, ang mama ko parang hindi niya ako kinausap for 2 months yata o 3 months. As in talaga, uwi ako ng bahay. Ang ginawa ko naman noon dahil hindi ko alam kung mabait ba akong anak talaga, dahil ayaw niyang umuwi ako ng gabi, umuwi ako pagkatapos kagad ng school. Parang gumagawa ako ng paraan para maayos ko yung relationship sa mama ko. Pero months niya akong hindi kinausap. Pero mali yun. Hindi ko na kinikwento kay mama. Matanda na naman siya, ma-hurt lang naman siya. Mali na naman ako. So alam mo na yung mga lola. Pero hindi tama yun. And I learned that from my mom na hindi ko gagawin yun kasi dapat peaceable. Okay? Dapat may gentleness. Dapat open to reason and full of mercy. Okay? In application, okay? In your relationship with your children, para ikaw ay lumago in terms of tender-heartedness o yung maging tender yung heart mo, slow down before reacting. Okay? Think first. Mag-pray muna. Kasi minsan tayo napapangunahan palagi ng emotion. Di ba? May ginawa ka, galit ka agad, di ba? So, kailangan natin i-practice yun. Parang ako nung may mga situation, si James biglang may nabasag sa tabi. Yung dati kong reaction, ba mo binabasag niya? Hindi ka maingat talaga. Ngayon, nagbabago na. Pag may nababasag siya, okay lang anak, hayaan mo na yan. Huwag ka lang mabubog. Amen. So, pinapractice mo yun. Meron siya mga mali na ginagawa na hindi naman sinful. I try and pray na Lord, hindi ako mag-react na mapapangunahan ng feelings ko. Kung hindi, mag-respond ako with grace and understanding and patience. Kung hindi, sinful. Kaya hindi naman niya sinasadya. May nakalimutan siya, mayroon siyang nagawa na hindi naman niya talaga plano na gawin. Mahalaga na makita natin yung bagay na yun. Okay? Confess hardness. Lahat tayo, confess sa Panginoon, lahat tayo ay hard-hearted. Sino sa inyong talagang napakalambot ng puso? Siguro kahit maliit na bagay, hard-hearted din kayo, no? Okay, model gentleness at home. Be gentle in everything. Sa pakikipag-usap, alam mo yun, hindi yung parang palagi kayo nakasigaw sa bahay. Yung parang meron kayong, anong tawag doon? Microphone o megaphone. Tatawagin lang para lumapit, ano? Parang, hindi para maganda. Okay? Be gentle. Bakit ba yung boses ko nagiging parang babae? Kasi parang naririnig ko lang palagi sa babae yun eh. Joke lang! Actually din, minsan ako ganun eh. Yung malakas yung boses, may uutos ka lang, parang galit. Kaya tama-tama mo, wala ka namang ginagawa, laro ka lang ng laro. So, be gentle. Okay? The way you speak, the way you talk, be gentle. Okay? Pray for a tender heart. Okay? Pag-pray ninyo yun, Lord, palambutin niyo puso ko araw-araw. Tulungan niyo po ako na makita si Kristo sa aking buhay. Lastly, number 8. God's grace liberates you from the prison of regret. Sino sa inyo may regret? Dapat ito nagawa ko, Lord. Alam mo yung may mga bumabalik sa isip mo na ginawa mo na hindi tama. We all have that, di ba? Tama ba? We all have that. May regret tayo. We all have moments we wish we could redo. Sana maulit. Harsh words spoken in anger, missed opportunities to disciple, seasons of spiritual dryness. But grace means your past doesn't define your future. God's mercy is not just a second chance, it's a new beginning. So, ibig sabihin,
Inalaw to ni God, pero ang importante, kung inalaw ni God, meron kayong nagawang hindi tama, you are to confess kung sinful yung attitude mo doon, and then you are to repent na, Lord, tulungan niyo po ako na hindi ko po magawa ulit yung sinful attitude na aking ginawa. So, inaalaw ni God na mangyari yun, huwag naman tayo mag-hold on to a regret. Okay? Pinatawad na kayo ng Panginoon doon. Kailangan nyo lang i-confess ulit. Kaya nga, sabi nga sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Okay? God doesn't call you to live in the past. Okay? Kung meron pa sa inyo namumuhay in the past, you are to live in the future na in your relationship with God. Okay? Mahalaga na makita natin yun. Ito ang problem ng maraming parents eh. Palagi silang naka-hold on dun sa past. Kung yung anak natin matigas ang ulo nung bata siya at ngayon ay naging Kristiyano na o napalapit na nakakilala sa kalimutan mo na yung past. Ikaw nga pinatawad ka ng Panginoon, kinalimutan na nga ni God yung kasalanan mo eh. Bakit di mo kayang patawarin ng anak mo? 'Di ba? Naunawaan niyo 'yon? Tayo pinatawad tayo ni God eh. Anak natin may ginawa dating ganito. Na meron kasing ganyang Christian na parang bumabawi siya ngayon sa anak niya. Kung paano siya magsalita sa anak niya dahil yung anak niya ay medyo rebellious. Kung paano makipag-usap sa anak niya ngayon, na-hurt yung anak niya. At nagkikwento yung anak niya eh, nalalaman ko yun eh. Yung mga kwento nung anak niya sa akin eh. Na parang, noon pa yun ah, hindi ka ba niya pinatawad? Patawarin mo na. And then live rightly before the Lord, have a tender heart, grow in the character of Christ, and move on. Kasi we have to learn how to forgive and how to turn away dun sa ating past na yun dahil ang Diyos ay, alam mo yun, pinatawad na tayo doon sa bagay na yun at dapat tayo mag-continue na lumago kay Kristo Jesus. Malinaw? So kung meron yung anak ninyo na ginawa dati, okay na yun. Pag napag-usapan nyo na, kung hindi nyo man napag-usapan, matagal na yun. Kung ayaw nyo pag-usapan, patawarin mo na siya sa bagay na yun at mamuhay ka ng may kapayapaan sa iyong puso. Ang hirap-hirap natatanda ka na meron ka pang, alam mo yun, parang ako ayoko ng ganun. Si James maraming mga ginawang kalokohan, tapos na yun eh. Masaya kami ngayon. Tawa kami ng tawa. Sa maraming pagkakataon, we are living a life of, alam mo, joy because we know that we are forgiven. So, in Christ, you are not condemned, you are free. Okay? God can redeem even your worst mistakes for His glory. So, kung may mali ka naman nagawa in the past, okay na yon. Learn from that. Move on and follow the Lord. Sabi nga ni Paul David Tripp, he emphasizes that parenting is not about getting everything right. It's not getting everything right. You will never get everything right. Wala sa inyong makakagawa noon. Okay? It's about living in daily dependence on the Redeemer. Grace means your failures don't disqualify you. They become the very places where God's power is made known. So yung failure mo before, opportunity ito ngayon na makita natin na kailangan natin ng Panginoon at nanaisin natin ang Panginoon ngayon kumilos sa ating buhay na mabago tayo at mayaayon natin ang ating buhay ayon sa kanyang kalooban. Okay? Last, application. So name your regrets. Ano yung mga regrets nyo before? Name it before the Lord. Okay? Bring them to light in your prayer. Confess it to God and then ask the Lord to help you. To move on from that. Okay? Refuse to rehearse shame. Sino yung gumagawa nito sa inyo? Maraming gumagawa nito, di ba? Yung parang may kakahiyan nangyari dati. Nakakahiya talaga. May ginawa ako, hindi tama. Tapos, alam mo, palagi mong iniisip siya. Tapos na yon. Kung napag-pray mo na, hiningi mo na, natutunan mo na, kung ano yung nais ng Panginoon na matutunan mo sa bagay na yon, then you refuse na. Hindi, tapos na ako dito, napatawad na. Kasi, inaalaw nyo lamang yung kaaway, yung devil, na ma-distort yung thinking mo ulit. Kasi you will be living in the past, which should not be. You are to live in the present for the Lord. Okay? Model redemption. Ano ba ibig sabihin ng modeling redemption? When we model the redemption, we show that it is the grace of God that had helped us. Okay, ito yung nakakatulong sa atin. Okay? Hindi tayo parang, alam mo, wala na, patay na, wala na pag-asa. Pero hindi, binago tayo ng Panginoon, tayo binigyan niya ng bagong buhay, ako ay may bagong buhay na kay Kristo, at ako ngayon ay mamumuhay na para sa Kanya. Lastly, parent forward, not backward. Okay? Ibig sabihin, pag forward,
We move on to Christ-likeness, to God's design, plan, desire para sa ating anak. Hindi tayo parang backward na parang hindi tayo lumalago. Lumalago dapat yung ating pag-parent patungo sa kanilang pagkilala ng higit pa sa ating Panginoong Diyos at kay Kristo Jesus. Question. Kami, 8 tayong inaral ngayon about grace, and it should be an encouraging one. Kahit na sabihin natin malaki na yung ating anak, maganda na makita natin na ang grace ni God nandyan palagi, tutulong sa atin ng ating Panginoon dahil atin siyang kasama. Kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. So, parenting is not just for the good of our children. Parenting with grace is also for the good of each parent, for us to grow more and to be conformed more in Christ-likeness. Question. Sige po. Mali po ba yung nagbibigay ka ng para ito ay ideal na Wala na problema kung wala namang problema doon. But you share, yeah. Wala akong problema doon. Depende ito sa iba't ibang pastor. Pero sa akin, what I view, maganda bata pa lang, you teach them how to fall in love. Kasi ako kay James ganun eh. Kasi darating yan eh, unahan mo na kagad. Kumaga, syempre, sino ba sa inyong 10 years old hindi nagkaroon ng crush? Depende sa pangangailangan ng bata. O di, pwede mo nang turuan. Pwede mo turuan. This is not yet the time. And you are to look for someone who loves the Lord. Maraming mga bata ngayon na masyadong liberal. Yung parang open, parang sayang wala si Avery tsaka si dapat pagsabihan ko yung mga yan eh. Si Adali. Buti nga sa kanya, sa akin walang sumulat ni isa eh. Naisip ko tuloy, ang pangit ko kasi ng bata. Anyways, walang problema doon. Basta yung ituturo mo lang should always come from the Word of God and biblically principled siya. Si James alam na niya eh. Kaya ngayon, kunyari daw, meron siyang like, I know naman daddy, but I just like her. So walang problema doon. Alam naman niya na hindi pa time. Kailangan niya munang maging Christian talaga. Sabi niya, Christian na naman siya. Sabi ko, kailangan mo munang lumago. Kailangan mo muna na naglilingkod sa Panginoon talaga. Kailangan mong maging member muna ng church bago ka mag-asawa para at least yung aasawahin mo din dapat member at lumalago sa Panginoon. Kumbaga, ibig sabihin ng member, committed. Okay, committed to the Lord. Yun yung mahalaga na makita. Hindi yung parang nag-profess lang yung babae, Christian din ako. Pero hindi pala, wala namang commitment sa Panginoon. So, kailangan nilang malaman yan at an early age. So there's nothing wrong about that because those are biblical principles that they should learn. Lalo na in our generation. Iba na yung generation ng kabataan ngayon compared sa generation ko noon eh. So kung bata, kailangan nilang malaman what age, what time, what maturity should be. Kailangan nilang malaman yon. Kaya sabi ko nga sa kanya, James, kung magme-medicine ka, matagal yan. Tapos sabi naman ni Dele, basta baka graduate na siya, tapos pwede nang isabag-sabayin na lang yung anyways, any question pa? Wala nang problema doon. Sige, number 2 question. Okay lang. Kailan mo po ba magagamit sila sabi niyo pusong mabot, pusong mabot, mga anak mo kasaway? What are yung condition din? Wala siya pa kaya Sa church. magiging patuka po ba para makita nila kung ano yung line po sa line na gusto nila? O magiging pusong mamunta kasi umaasa ka siya na mahatak mo siya. Para nakakatakot lang yung pusong bato, no? Hindi.
hindi pinansin ng Professing Christian naman kami no'n, hindi naman Christian kasi mama ko that time, eh. Although nagpo-profess siya na Christian pero I do believe hindi pa siya Christian at that moment, although professing kami. Pero going back, mali yung understanding namin ng gospel, wala talagang understanding of the true gospel itself. So parang kami yung parang nagsasabi lang na Christian. So ibig sabihin, we're not really Christians. So hindi namin alam yung biblical principles talaga at that time kung paano. So, yung sagot doon kung paano mo iba-balance, actually hindi naman hard-heartedness, but a heart na merong fear kay God na kailangan mong i-uphold yung word ni God at yung truth sa anak natin. So, hindi siya hard-heartedness, but being firm doon sa truth ni God. Okay? So, kailan ba ako kailangan maging firm sa truth ni God? Kailangan ko maging firm sa truth ni God pag meron ng rebellion and sinful actions talaga. So, kailangan mo ma-define na sinful talaga siya. Hindi lang preference mo, kasi maraming mga parents, may preference lang sila na ayaw nilang ginagawa ng anak nila, pero hindi naman biblically principled. Ibig sabihin, hindi naman kasalanan. So, pero kapag na-define mo, nakita mo, may actions, at merong evidences sa kanyang ginagawa na rebelliousness, kailangan mo maging firm. So, ibig sabihin, kailangan mo siyang pagsabihan. Kailangan mo siyang idisiplina. Kailangan mong ipakita na yung ginagawa niya ay kasalanan. Hindi yung, yun ako, kasalanan yan. Huwag mo ulitin. Don't ever do that. Pagka may sin, be firm. Okay? May firmness. Kasi si Jesus Christ nagpakita ng firmness sa temple eh. Nung may kasalanan eh. Hindi naman siya gumawa pa nga siya ng whip eh. Hindi ko sinasabi na ganun tayo, pero kumbaga, meron tayong firmness because of our fear of God na gagawin ng anak natin dahil alam natin in a biblical perspective ng isang Christian, yung ginagawa niya may consequence. Ngayon, hindi malalaman ng anak natin na may consequence yung ginagawa niya kung hindi din tayo magiging firm. Kasi magiging thinking nila, ay, parang okay lang naman kay daddy, hindi naman, anak ha, bawal yan, hindi maganda yan, hindi may firm, anak, that is not right. What you are doing. The way of the transgressor is hard. You want to have a hard life? So, kailangan may firmness. Kailangan nilang marinig yun. Kasi serious tayo eh. So, depende din yan. Siyempre, kung yung situation hindi naman rebellious, hindi naman sinful, di magpakita tayo ngayon ng tender-heartedness, patience, understanding, gentleness. Yung sinasabi mo na kung ayaw nilang mag-church, kung anak natin sila, ayaw nilang mag-church, ito, importanteng makita ninyo. They don't have any right to say no because the parents are the authority. If you want to have your own life, then go out of my house. Ang rule dapat lang ninyo, sa family ninyo, kung kayo ay may mga anak, mag-church kayo at wala na kayong iba pang, pwedeng maging alibi o decision. Because what you are to do only is to abide in my rule. And my rule is not sinful. Di ba? Is it sinful to go to church? No. Kaya nga ang pinakamagandang rule sa house is always the word of God. Not your own preference, not your own, ito anak ang gusto ko ha. Don't do that. Sabihin natin sa kanila, anak, this is the will of the Lord. Let us follow the will of the Lord. So ibig sabihin, ito yung rule. Kaya nga, si James, actually ayaw niya ding umattend dati eh. Natutulog yan sa loob ng office ko eh. Sinisipa ko yan. Na joke lang. Joke lang yan. Ginigising ko yan, anak. You don't have any right to sleep right now. It's Sunday service. You go there. Kaya makita nyo si James palagi nasa harap. Tapos sinititigan ko yan. Joke lang. Pero alam niya yun. And then kita mo, nangyari. Dahil sa pagsunod niya, kakapakinig niya ng salita ng Panginoon, kahit may pumasok na isang word doon, o ilang sentences about the gospel, at least may pumasok, naging Christian siya. Hindi dahil sa rule ko, kung hindi, faith comes from, and then sabihin nyo yung ano ko, gusto ko talaga maging Christian, hindi mo naman sinasama sa church every Sunday, hindi mo sinasama sa youth fellowship, sa Bible study, faith comes from hearing eh. So you always bring an opportunity for your children na makapakinig. And apart from hearing the word of God, wala talagang salvation. Kahit na maging mabuti pa ka pang parent. So, ano yon? Biblically principled yun.
So, ngayon kung ayaw nila at nakatira sa'yo, ngayon pwede silang magsabi na ayokong umattend kung may sarili na siyang buhay. Wala ka na magagawa doon. Pero kung under your authority at home, ako ang authority. Kaya nga ang tawag ni James sa akin, boss. Kasi dapat makita talaga ni James, ako yung boss. Dahil ako yung ginawa ni God na may authority over him. At in-explain ko kay James yun. James, the Lord gave me the authority to father you. I have to obey God. Ito yung kasunduan natin. You obey me if it is in line with the word of God, because that is the will of God. You only obey me if it is in line with God's word. Pag hindi ito in line with God's word, then you have the right to disobey me. Kaya nga lang, ang problema, walang, walang ginagawa yung tatay niya, o sinasabi yung tatay niya, that will be against the will of God. So wala siyang gagawin kung hindi lamang sumunod. Kaya kapag sinabi ko dyan, maglinis ka, is it sin to clean? No. Maghugas ka ng pinggan. Is it sin to wash the dishes? Hindi. So every utos ko sa kanya, as long as hindi sinful, wala siyang right. Dahil pag dinisobey niya ako, sabi ko sa kanya, if you disobey my commands here na hindi sinful, you will be sinning not against me, but against God who gave the authority to me. Kaya naunawaan ni James yun. Kaya ngayon, pagka, kunyari, wala ako, no? Pag uuwi ako, alam niya, na kapag wala ako sa bahay, pag uwi ko dapat, nakapag-vacuum na yan, nakapag-mop na yan. Kaya most of the time, pag umuwi ako ng gabi, Daddy, I already, syempre masaya siya dahil meron siyang kusa eh. Kasi part ng obedience ng life niya yun. So yung obedience is not because kailangan mo mag-obey dahil sa akin, kailangan mo mag-obey dahil ito yung kalooban ng Panginoon. So simple. Hindi magiging mabigat ang parenting kung ganun yung rules natin sa bahay. Kasi ang rules natin is to obey and glorify God. Kahit hindi pa Christian yung anak natin at yun yung gagawin natin na pamantayan at kailangan nilang sumunod dahil ito yung para sa Panginoon, yun yung dapat nilang makita. Pag ayaw ko talaga, paano po yung Tigas ang ulo talaga nito si Isaiah, na? Na-joke lang. Di mo ba ito mo si Isaiah? Joke lang yun, joke lang. sa parent, sa firm ka nga po, tapos yung anak mo, pag uwi mo rin sa bahay, magiging ano ka pa rin. Parang galit. Parang friend ka pa rin. Hindi, ganito yan, may level yung pagiging firm. Magiging firm ka kung may sin. Okay, yun yung number one rule. Magiging firm pagka may sin. And then, pag nakita, pag may sin, i-correct mo siya. Kung kailangan paluin. Kung kailangan mo explain mo sa kanya yung sin. Explain mo yung sin, kung ano yung sin na ginawa niya, i-share mo yung gospel. Kaya nga, ang parenting, pag may sin, gospel opportunity yan palagi. Kaya nga kung hindi kayo nag-share ng gospel, may problema sa inyong parent. Kasi every sin issue, ang sagot sa sin, si Christ lamang. So, ibig sabihin, you really have to spend time sharing the gospel. O anak, you cannot really obey me because you are apart from Christ. Do you want to obey? Then know that you are a sinner. You are a sinner because you were born a sinner. That's why you sin. Now, because you are a sinner, God made a way for you to be forgiven. And that is only through Jesus Christ. And if you are forgiven, the Lord will give you the Holy Spirit to help you to obey God and follow Him. So apart from coming to Christ, you cannot really obey before the Lord. Kailangan nilang, hindi nila maintindihan yan. Ako for years, sinare ko yan. Every time na may sin, palaging ganun lang kami ni James. And then darating na lang yung time, kikilos yung Holy Spirit, siya na mag-open up ng mind niya. At dumating na rin naman yun. So, yeah. So, ibig sabihin, pag na-share mo na yung gospel, balik na ulit dun sa tenderness. Okay, malinaw yon? So, kung may sin, firm. Explain the sin. Share the gospel. Once to share the gospel, tenderness and love. Okay? Ganun lang palagi. Ganun lang ako kay James the whole time Minsan nga, sobrang firmness ako Na parang minsan napag-iisip ako, parang sobra yata yung ginawa kong disiplina kay James Pero, nung nakita ko din naman nagbunga naman. So, parang nawala rin yung regret ko.
Okay, malinaw? Okay. May question pa? Sige, tanong ni Glory? O tanong mo, Brother Angelo? Parehas kayo, anong tanong niya? Kasi, di ba, there's, ganyan sila mention yung focus sa practice. Ang sa akin naman yung tanong, Yes. education po ba? Kasi di ba, meron silang nilabas na parang we have to teach the sex education to children as early as 7 years old. So, specials, how do we approach it for the thing to Depende sa relationship mo sa anak. Kaya maganda ma-build up mo yung relationship with your children. Kasi once you build the relationship with your children, it's easier to talk about sex. Si James, bata pa na pag-usapan na namin. Around 10, 12, si James, yung range nung pinag-usapan namin about sex. Yung sinfulness ng sex before marriage, siguro mga around 12 years old. James is going 17. So, ibig sabihin, bata pa lang si James, dahil yung closeness namin in terms of our relationship and our understanding of each other, alam ko yung need niya. So, malalaman mo yon kapag ka-close ka talaga sa anak mo at magiging easy yon to talk about those things, hindi siya magiging awkward kung may magandang relationship. So, ang tama talaga na nagtuturo about sexuality, about sex, parents, hindi school. Kasi kailangan mong ituro, kunyari daw, fornication. Alam niya yun. Tinuro namin sa kanya yung sex before marriage, that is sin. Itinuro namin niya sa scripture that is fornication and that will be sin. So ikaw ngayon, James, you cannot fall into sexual sin. So ituturo namin about pornography. Pinag-usapan na namin yung pornography. Kasi nagpo-fall ang karamihan ng mga kabataan sa pornography dahil may cellphone. So bata pa lang, pinag-uusapan na namin yan. Pinag-usapan na namin ni James yan. Siguro, pornography, pinag-usapan namin yan mga around 14 years old. So, dapat ako, dahil lalaki eh. Then kung babae yung anak mo, dapat yung babae, yung nanay. Kasi para hindi maging awkward. Ang kagandahan lang sa amin dalawa ni Del, si Del kasi doktor. Kaya parang si Del, ang bilis niya kagad mag-is, ay, alam ko, anak, ganyan yan. Pag ano, ganito, alam mo yung sexual sin. Nag-explain na kagad yan. So, because of James' relationship with Del, na close talaga silang dalawa, katulad niya, silang dalawa magkasama, parang hindi na awkward pag-usapan yung mga ganong bagay. And then, syempre, pinag-uusapan namin yung mga ganong klaseng bagay in line with scripture. Kaya hindi siya awkward. So, always go to the Word of God. papadala na lang namin si Lucas? Hindi, build good relationship with your children para pag pinag-usapan ninyo yung mga sexual topics, hindi magiging awkward sa bata. So, importante talaga relationship. Okay? Meron pang question? Ano? Observation wag yung parang nine like agad sa gospel. Yung sexual sa ulit ng puro. Depende ho sa need. Kasi ganito po yan. May mga ibang bata, wala talagang sexual understanding. Parang hindi sila aware. May mga ganung bata, ano? May iba nga matanda na eh. Nag-asawa, hindi niya alam kung paano makipag-sex eh. So, ibig sabihin, hindi siya aware. Wala siyang understanding about it at all. Lumapit pa siya sa pastor para magtanong kung paano. Alam mo yon? Pero may mga ibang bata, early, lalo na siguro sa age natin ngayon, no, because of the sexual revolution natin, because of cellphone, internet, medyo mga palabas sa TV, di ba, mga lips to lips, bed scenes na hindi mo naman matanggal bigla na magugulat kayo, meron palang ganyan, tapos ipa-fast forward mo kagad. Alam mo yun, yung meron mga ganon, so magiging curious na kagad sila. So it will depend pa rin po doon sa bata kung ano yung nakikita niya. Baka naman yung bata hindi talaga mahilig sa cellphone, hindi mahilig sa tablet, hindi mahilig sa computer, gusto lang niya mag-paint, mag-drawing, mag-instrument. Baka wala siyang understanding sa mga ganon. Pero ngayon, because of school, napag-uusapan yan. Kaya sabihin mo pang Christian school, yung ibang bagay na ganun, nangyayari din yun eh. Ah, sobrang daming palo nun. This is the one to be after the Yeah. Tapos po tayo sa atin sa site na sabi niya, 10 months,
so much. She should have just taken out and stars from my smart card. Hindi, ganito nga, kung rebellious, sinful attitude, palo. Not not deduction of stars, palo. Kasi yun nakalagay sa scripture eh. Do not spare the rod eh. Pangalawa, kung hanggang kailan, it will depend doon sa maturity ng bata. May ibang bata na magmamature ng mas maaga than the others. May ibang bata na malaki na hindi pa rin magmamature na kailangan pa talaga ng palo. Si James nga around 10 or 11 na wala na yung palo niya. Ilan taon na ba si Lucas? Magsi-6. Magsi-7 na siya. So at least mga 3 years pa. At least 10 eh. Ang tingin ko 10 eh. May tanong siya. Diyan, sige, okay lang. Hindi niya gusto yung sagot mo. How i-explain sa bata yung sinang homosexual? O meron kong mga kaibigan na homosexual. Anak. Yeah. Actually, kung medyo late na, kailangan mo lang ilapit sa kanya scripture. Na ito'y kasalanan, sinabi ng Panginoon, we are not to judge your friends. Hindi naman kasalanan magkaroon ka ng kaibigan na homosexual o lesbian. Kasi kaklasmate mo yung mga yan. Hindi ka naman pwede na mag-isolate from them. Pero kung meron silang influence sa'yo na hindi maganda, which is unscriptural, which is against the word of God, maybe it would be good to leave them. So merong conditions. Okay. Meron din naman kasi kung mga kaibigan na mga bakla, hindi ko naman sila inaalis sa buhay ko. Kung nandyan sila, kaibigan ko sila. Pero sinasabi ko sa kanila yung stand ko. They have to share with love, with gentleness about the stand of God with regards to homosexuality. Unless itanungin lang. Pero kunyari daw, kasi normal naman yan, magkakatanungan naman yan kung may mga ka-classmates siyang ganun eh. Ikaw, anong view mo kunyari sa homosexuality? Kailangan lang niya maging honest. Kung hindi naman niya hindi naman niya kailangan i-open, pero ipag-pray niya na magkaroon ng opportunity na ma-share niya yung view niya, biblical view niya about homosexuality. Mahirap talaga, lalo na ngayon. Kasi talagang ang dami. Pumunta ka ng mall, salesman, sales lady. Di ba? Pumunta ka ng mga kainan, mga fast food chains, ang mga crew, di ba? Crew. So, ganun na talaga eh. Kaya nga eh. Kailangan niyo ma-explain sa bata kung ano yung sin ng ano. Okay. Doon sa mga may batang anak, ito yung maganda. Pagka gusto niyo turuan ang inyong anak about LGBTQ, pwede niyo ituro in a young age. Si James, batang-bata pa lang, tinuro ko na sa kanya, simpleng-simple lang. When we go to the toy store, James, pink is for girls, blue is for boys. There's only 2 gender. So you don't go to the gender ng pink because those toys are for girls. Always choose the blue color one. So bata yun. So ngayon magkakaroon na siya kagad ng distinction. This is for boys, this is for girls. Then ituturo mo na ngayon sa kanya yung gender. Pasok mo siya kanya ngayon yung Genesis. Ano yung create ni God? Man and woman lamang. So doon pa lang makukuha na kagad ng bata. So si James, kinalakihan niya na kagad yun. Batang-bata pa si James noon, 2 years old, 3 years old. Alam niya na yung blue is for boys, pink is for girls. So yun yung pinaka-simple. Para at least alam na kagad nila. Magkakaroon na kagad sila ng distinction about gender. Pag na-build up mo na babae at lalaki lamang sa kanila, with that simple illustration and with the word of God, dala niya na yan. Hindi niya na makakalimutan niya na dalawa lang. Kaya nga si James, pag nakakakita, ngayon marami siyang ka-classmate. Ang ka-classmate niya yatang lalaki, 10 yata sila, 8 daw bakla. Kaya nga tatanong ko, is he gay? I think so, Daddy. Pero hindi siya, alam mo, hindi naman dinidiscriminate. Pero alam lang niya. Ang sabi ko naman sa kanya, you show love to your classmates regardless of their gender. Pero at least alam niya. And alam niya na kasalanan ang pagiging gay. And God is against gay and lesbians.
So, pero love niya. Kumbaga, hindi siya yung parang magtatangi. I don't teach James na mag-discriminate. So, opportunity yun. Kasi sabi ko sa kanya, you always consider everyone, treat everyone right, dahil God may give you an opportunity to share the gospel to them in the future. And I don't want you to lose that opportunity. Malinaw? Any question pa? Sarap maging parent, no? At saka ang sarap pag-usapan kasi we're learning eh. Kumbaga, mga bagay na maaaring hindi nyo pa alam, maaaring alam nyo na. Pero, apo, It's kind of basic also for us to determine, be able to determine or watch out for them. If your child display symptoms. okay. Sige. Ayun, magandang pag-usapan yung, actually, I don't believe in mental illness. Yeah. Ito po, explain ko. We are biblical sufficient people. Ibig sabihin, mental illness is always used by many people to use as an alibi of their sin. Okay. So, ibig sabihin po, maganda na maganda pong pag-usapan yan. Siguro ituturo ko ito one time sa biblical counseling natin. Kasi ang bata, they don't have mental illness. Kasi until now, wala pa pong research and even yung mga researchers, wala silang nakita na problem sa brain na maiko-connect sa mental illness ng bata o ng tao. Ibig sabihin, walang problem talaga sa mind, sa brain nila. Walang problem sa brain. The problem is we have a sinful mind. So ang bata, kaya sila ngayon nag-iisip ng hindi tama at mali yung kanilang pag-iisip, mainly because it is rooted in sinfulness. Because we were brought, diba, in this world sinners. When I was conceived by my mom, sabi ni David, I'm already in sin. Nung pinanganak tayo, makasalanan na tayo. Ngayon, dala-dala natin ngayon yung kasalanan na yon sa ating buhay, nagmamanifest ngayon yung sin natin sa mga ginagawa natin. Ngayon, ang ginawa po ng psychology at ng mga psychiatrist na pinangunahan yan before nila Sigmund Freud, na sinasabi nila ang problem, pamilya. Doon nag-start yan. Biniblame pagpapalaki ng anak. But in reality, kahit naman tayo, pinalaki ka, kunyari ng magulang mo na maayos, kung sinful ka talaga. So, it's only an alibi used by mga psychologists and psychiatrists para masabi nila na ang problema ay hindi yung sarili, kung hindi yung sakit. But we don't have mental illness. We have a sin problem. Hindi po physiology issue siya. It's always a spiritual problem. Kasi kung ating titignan, even David, dumaan siya sa depression. Diba? Why so downcast, O my soul? Put your hope in God. So, yung sasabihin ng iba, sabihin nila, ang problem ko, depression, pero it's all about, wala lang trust kay God, wala kang hope kay God. So, ang payo ni David sa sarili niya is not, may problem ka sa depression, ganito yung gawin mo. Hindi. Sabi niya, put your hope in God. So, ang problem is relational to the Lord. So, every issue na ibinibigay ng mga psychiatrist at ng mga psychologist, which we have studied, iba't ibang klaseng issues it's always rooted sa sin. Maliban na lang talaga, parang ako, naging magandang example siguro yung akin, dumaan po ako din sa depression when I was in Albay. Hindi ko ma-explain kung bakit ako malungkot araw-araw. Takang-taka talaga ako. Nagpa-counsel na ako sa self-servant ko. Sabi ko, Brother, bakit ganito? Bakit parang ganito? Yung pala mataas yung thyroid ko. So, ibig sabihin, yung cause ng depression ko was rooted sa sickness. So, pwede ngayon, kailangan siyang ipa-check up. So, nung pina-check up ngayon yung sa thyroid glands ko, may problem ako, kaya ako yung parang may pinainom na radioactive. Okay? So, may pinainom sa akin, nung nagamot, naayos yung thyroid ko, nawala na yung, yung loneliness. Kasi,
physiological po yun. May problem. So, kailangan din ipacheck talaga yung body kung baka mamaya may sakit ka lang. Okay? Ngayon, kung wala kang sakit, baka may sin issue na. Kaya nga kapag may lalapit sa amin, sa amin, mga pastor, tatanungin ko, have you checked? Ganito ba? Kung ganito, nagpa-check ka ba sa doktor mo? Ano yung findings? Ano yung ganito? Ano yung blood test mo? So, kung walang problem sa mga ganun, wala kang sakit doon, then pwede kong i-conclude, baka may problem ka that you need to address before the Lord. Baka may sin issue, o kaya may situational issue sa family, kung bakit ganito ka nag-respond, then nag-respond ka in a sinful way, kaya maaring ano. It's always rooted, it's always a spiritual problem. Aha. Patience of the basement. Also then maybe spiritually. Lahat po, dahil lahat po ng tao is spiritually sick. Opo. No one is righteous, no, not even one, sabi po sa Romans chapter 3. So, lahat po tayo, we have a spiritual problem against the Lord. At ang tanging paraan lamang para maayos yung ating understanding, yung mind natin, yung thinking natin is to have a right relationship with God. Kaya nga po, kung ating titignan, when we have received the mercies of God, sabi sa Romans chapter 11, pagdating sa Romans chapter 12 verse 2, renewing of the mind. So, pagka nagkaroon tayo ng renewing of the mind, naya-align na natin yung mind natin with the Word of God, with the principles of God, with the will of God, mas magiging tama tayo, we will then know what is right and wrong. And then, we will be able to discern kung ano yung kalooban ng Panginoon. And then, when we follow the path of God, then mas magkakaroon po tayo ng true joy and peace in our lives. It's always rooted in that. Pero, ganito yung palagi sinasabi sa akin ni Del. Pagdating sa mga psychiatrist, syempre yung mga unbelievers, wala naman silang ibang way kung sino lalapitan nila. Lalapitan talaga nila ang psychiatrist kasi hindi naman nila alam ang Panginoon hindi naman nila narinig. So, masasabi ko na in some ways, in reality, hindi naman talaga nakakatulong ang psychiatrist at psychologist because it's only a money-making lang po yan At kung malalaman nyo lang po kung gaano kalaki ang income ng mga psychiatrist, napakalaki po talaga. Wala naman talaga silang naitutulong. Nagbibigay lang sila ng gamot at yung gamot na yun, magkakaroon pa po ng side effects. At ang daming side effects na mas lalong lumalala yung tao. Ma-address yung isang issue pero mapapalitan ng ibang issue. Yun po yung problem actually ng medicines. Kaya ang sagot talaga, kung gusto mo na maayos sa Panginoon, gospel. Kung may sakit sa body mo at meron lamang yung side effects, kailangan lang maayos yung physiology mo. Okay po? Okay. Any question pa? Okay, let us pray. Thank you, Lord, for the time that you have given us to study your word. Thank you for the question and answer, for the openness of everyone. And we pray, Lord, for our last meeting for this year. Lahat po ng aming naaral ngayon, may apply po namin. Lahat ng mga naisagot sa question and answer, may apply po namin ito. At makita po namin mainly, because we studied about grace, that your grace in parenting also graces us, Lord God, to grow in Christ. So help us, Lord God, that in our parenting, hindi lamang po yung aming anak ay maka-experience ng grace ninyo, pero kami din ma-experience yung grace ninyo at lumago po kami kay Kristo Jesus at mabigyan po namin kayo ng lubos, pagpupuri, at pagpapasalamat sa inyo pong pagkilos sa aming buhay, that even despite of the heavy responsibility that we have in our children, kayo po ay patuloy na nag-mold sa amin, nagka-transform sa amin, at nawa ma-experience po namin yung inyo pong pagkilos sa aming buhay bilang mga magulang. Thank you for our children because they are a means of grace. Thank you for them because you allow us, Lord God, to shepherd your children, Panginoon Ama, na kami po ay binigyan nyo ng opportunity na magamit para ma-share ang gospel sa aming mga anak at makakilala kay Kristo Jesus. Dahil yun po yung pinakatuon kung bakit nyo po kami, Panginoon Ama, ginawang magulang, kung bakit nyo po kami binigyan ng anak upang aming mapakilala si Kristo Jesus at nang sila ay makakilala kay Kristo at maligtas kay Kristo Jesus. So we pray, Lord God, na ito ang aming maging tuon palagi bilang mga magulang, ang maitaas at maluwalhati ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.